Good day mga katambay. Welcome to Albuquerque, Bohol. Samahan niyo po ako muling ikutin ang lugar na ito, pero bagong lahat, hanapin ko muna ito ang tawag dito, yung tibok asin or malalaking asin. Makapagtanong nga muna dito. Brad, good morning Brad. Nabay mapalitan diri ka ng tibok asin? Samahan niyo po ako muli, ikutin natin ang Albuquerque, Bohol. Habang ako'y naglalakbay, mayroon po akong ikukwento sa inyo. Tara na! Alam niyo ba na ang produktong asin tibuok ay may napakalalim na kwento sa kasaysayan ng mga Bulano? Tama po kayo, kasi maliban sa pagiging tanyag nitong produktong pangbanyaga, ito ay sumisimbolo rin sa pagpreserba ng mga makalumang pagkaing sangkap Pilipino. Ang ganitong paggawa ay minanap pa natin ito panahon pa ng mga Kastila o mahigit 500 siglo nang nakakaraan hanggang ngayon. Ayon sa kasaysayan, ang asin tibuok ay ginagamit pang barter sa produkto ng mga magsasaka para sa pangaraw-araw na sangkap sa kanilang pagluluto o kadalasan dahil sa hirap ng buhay, ang asin tibuok mismo ay nagsisilbi nitong ulam. By the way, ginagamit din nila itong pagkain pagpagana para sa kanilang mga alagang kalabaw. Sa lasa naman, no? Kakaibang lasa ng asin tibuok. Siyempre, mahalat pa rin siya. Pero may kakaiba itong lasa sa dulo na bukod tangi dun sa mga nabibili nating asin sa mga tindahan. Baga yung table salt, ano? Hindi siya ganun katapang, pero may malalasahan kang patok sa mga panglasang Pilipino. Ewan ko ba? Basta hindi ko mawari. Basta masarap. Kahit nga ihalo sa lugaw, napakasarap niya. Ngunit, paano nga ba ito ginagawa? Alam nyo, dagat at coconut husk, alam nyo yung bunot, ano? Yan lang yung tanging ingredients doon. Pero ang proseso ng paggawa ay umaabot ng 3 hanggang 5 buwan bago mabuo ang produkto. Una, no? Binababad ang coconut husk o yung bunot sa dagat ng ilang buwan, 3 o hanggang 5. Tapos, kinahangon nila yan, tinatagtad. Pagkatapos, susunugin hanggang sa maging abo at lagyan ng tubig dagat. At saka pa ito dadaan sa tinatawag na filtration. At doon pa lang mag-uumpisa ang pagluluto sa pamagitan ng metikuloso nitong pagsalin doon sa molder o palayok hanggang sa ito'y tumigas. Ayon sa aking pagtatanong, dahil sa mabusising paglikha ng asin tibuok, mangilan-ngilan na lang ang gumagawa ng ganitong uri ng produkto sa Bohol. Kahit na nga yung National Historical Commission of the Philippines ay nababahala na baka tuluyan ito mawala sa kasaysayan dahil sa kawalan na rin ng interes ng mga bagong henerasyon na mag-indulge o di kaya mag-involve sa ganitong klaseng business o kalakalan. Sa ngayon, ginagamit nitong pangunahing panglasa sa mga tanyag at sikat na hotel at restaurant sa Maynila o kahit saan pa man sa buong mundo dahil sa kaunti na lang gumagawa nito. Dahil sa hirap makapag-produce ito, kaya ito ang tinaguri ang pinakamahal na asin sa buong mundo. Mabibili ito sa mga piling tindahan dito sa Albuquerque o Bohol o kahit sa online, no? Shopee o Lazada o sa marketplace ay matagpuan na ito. So, tulungan po nating tangkilikin ang gawang Pinoy. Sana ang video ito ay makatulong para magkaroon ng pangkabuhayan ng mga gumagawa nito. At higit sa lahat, upang hindi mabura sa kasaysayan ng Pilipinas ang ganitong klaseng produkto.
Oh, sige, sige. Oh. Kana lang. Oo. Ako lang kaunon diri sa So, doon tayo papasok sa kabila. Albor. Ah, okay. Albor. Poblacion. Sana, pasignan tayo gihan. Naaman dito. Hindi gihan man dito. Ah, okay. San Roque Chapel. Nalagyan dito. Balik. Tapos naman sa ikan. Sigara diri. Private lagi. Private property. Highway na yun. Ayun. May kanto pa ito. San Vicente Chapel.
Sorry, but this is Mutambay. Kadaghan mga tao ba? Mutambay. Albor. Alborquera. Ito talaga ang makita. Albuquerque. Ay, Albuquerque pala. I-search ko muna ito. Ano ito? Apelido or what? Albuquerque. Albuquerque Port. Meron dito. Dito lang ito. Ano natin itong maliit na eskinita para madalaw ninyo ang inyong mga bahay o yung mga abroad, punta sa ibang lugar, tagal na hindi nakabalik sa Albor. Ipakita ko sa inyo yung lugar nito, yung development ng lugar nito. Ang ganda ng lugar. Kanan naman tayo dito. Tingnan natin. Meron kanan tayo. Yun. Maraming kabahayan.
Brad, asa bang pantalan dire? Hospital dire. Sige, thank you. Mga na siguro tong pantalan. Dito sa mapa, yung pantalan parang malaki. Ba't malit lang yun? Mauni sa Diyos yung bahan. Kasi dire.
Sige, okay na, palito ko.